Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Ngayon ay ipapaliwanag ko sa inyo ang pelikula na ipinalabas noong 2018, na pinamagatang Champion. Ang kwento ay pumapalibot sa isang dating Korean arm wrestler na nagngangalang Mark. Kasalukuyan siyang nagtatrabaho bilang bouncer sa isang club sa Amerika. Isang gabi sa trabaho, nilapitan siya ng kanyang kasama na si Kim na humihimok sa kanya na makipagkompetensya sa isang arm wrestling match. Hindi interesado si Mark ngunit hindi sumuko si Kim at sa huli ay nakumbinsi siya. Pumunta sila sa kabilang panig ng club kung saan nag-e-enjoy ang mga tao sa pagtaya sa mga laban. Ang lalaking kakompetensya ni Mark ay nanalo sa buong gabi, na ginawang underdog si Mark. Walang gustong tumaya sa isang tulad niya, na lumalabas na malaking panalo ito para kay Kim. Nagsisimula ang laban at pinatunayan ni Mark kung bakit siya naging profesional na arm wrestler. Pinagpapawisan ang kalaban ngunit hindi may galaw ng isang pulgada ang kamay ni Mark. Nang hindi man lang pinawisan, nanalo si Mark sa laro at nanalo din si Kim ng maraming pera. Lumilitaw ang salungatan kapag ang taong natalo ay tumangging tumanggap ng pagkatalo. Sinaktan niya si Kim na kalaunan ay nagdulot ng away ni Mark at ng grupo ng mga customer. Dahil sa away, natanggal siya sa trabaho. Makalipas ang isang linggo, nakakuha siya ng panibagong trabaho bilang security guard sa isang grocery store. Siya ay gumagawa ng disenteng pamumuhay at kontento na sa kanyang buhay, maliban kung minsan ay nangungulila siya sa bahay. Pagkatapos, isang araw, nakatanggap siya ng tawag mula kay Kim, na humihiling sa kanya na pumunta sa Korea. May arm wrestling tournament na magsisimula sa Seoul kung saan ang mananalo ay makakalaban sa international level. Matagal na tinitigan ni Mark ang kanyang mga lumang medalya bago nagpas siyang gawin ang pinakamalaking panganib sa kanyang buhay. Pagdating sa Seoul, dumating si Kim para sunduin siya. Pumunta sila sa isang restaurant at nag-uusap tungkol sa negosyo habang kumakain. Gusto ni Kim na maging ahente ni Mark at pangalagaan ang business side ng kanyang propesyon. Binabati niya si Mark ngunit nagpaplano siyang pumasok sa negosyo sa pagtaya para kumita ng mas maraming pera. Para dito, kailangan niyang pagsamantalahan ang husay ni Mark. Para sa natitirang bahagi ng araw, ang duo ay naglilibot sa Seoul. Sa isa sa mga destinasyon, napagkamalan ng ilang mga batang babae si Mark bilang isang tourist attraction at nagpa-picture kasama niya. Matapos manirahan sa Amerika sa loob ng maraming taon, nanginginig ang wikang Koreano ni Mark na humahantong sa kanya sa maraming awkward na pag-uusap. Sa gabi, pumunta sila sa isang club ngunit si Mark ay nakatayo sa sulok sa buong oras na parang nagtatrabaho muli bilang isang bouncer. Habang nagmamaneho sila patungo sa hotel, nagtanong si Kim kung gusto ba niyang malaman kung sino talaga ang totoo niyang ina. Lumalabas na si Mark ay inilagay sa bahay ampunan noong siya ay bata pa. Sinabi niya na wala siyang interes na makipagkita sa sino man dahil ang lahat ng ito ay nakaraan na. Ibinaba siya ni Kim sa lugar na tinutuluyan niya magdamag na isa pala itong love hotel. Nakaranas si Mark na humiga sa waterbed sa unang pagkakataon ngunit ang nakatawag pansin sa kanya ay isang kahon ng regalo. Galing ito kay Kim at may phone sa loob. Sa pagsuri, nakita niya ang address ng kanyang biological na ina. Sa ibang lugar, lumapit si Kim sa isang milyonaryo na loan shark na nagngangalang Yu at hiniling sa kanya na maging sponsor ni Mark. Sa una, siya ay binitay ng patiwarik dahil sa pakikipag-usap kay Yu nang walang pahintulot. Ngunit sa pagtingin sa isang video ni Mark, pumayag ang milyonaryo na maging sponsor siya ni Mark. Ang tanging kondisyon niya ay kailangang manalo at matalo si Mark ayon sa utos. Kinaumagahan, sinundan ni Mark ang mapa sa kanyang telepono at pumunta sa isang address. Bago kumatok sa pinto, dalawang bata ang lumapit sa kanya. Pinaniniwalaan siya ng mga bata na siya ay isang halimaw, kaya, upang maiwasang matakot sila, lumayo siya. Sinabi ng mga bata sa kanilang ina na si Sumi ang tungkol sa kakaibang lalaki na nakatayo sa harap ng kanilang bahay. Sinilip ng pamilya si Mark sa bintana at pinapanood siyang lumakad palayo. Si Sumi ay nagmamay-ari ng isang tindahan ng pag-iimpok na hindi maganda ang takbo. Malaki ang utang niya sa gangster na si Yo na laging nanggugulo sa kanya sa bawat pagkakataon. Noong araw na iyon sa trabaho, napansin niya sina Mark at Yo na naglalakad sa isang club sa mall. Dinala ni Kim si Mark para ipakilala siya sa mga sponsor at ipakita ang kanyang kakayahan. Doon, ipinakilala rin kami sa isang mayamang spoiled na binatilyo na nagngangalang Juhong. Siya ang partner ni Yu at ang gumagastos ng pinakamaraming pera sa taya.
Pinatunayan ni Mark ang kanyang halaga sa pamamagitan ng pagtalo sa isang malaking tao mula sa Navy. Dahil sa panalo, binigyan sila ni Kim ng isang luxury room sa isang 5-star hotel. Nakatanggap si Kim ng text mula kay Yoo na nagsasabing dapat manalo si Mark sa unang laban bukas, ngunit matalo sa pangalawa. Natatakot siya na hindi papayag si Mark sa mga kondisyon. Lumabas sila para sa hapunan at sinabi ni Kim ang utos ni Yoo na magpatalo si Mark sa ikalawang laban. Sa kanyang pagtataka, pumayag si Mark na gawin ito nang walang anumang pagtatanong. Kinaumagahan, nakita namin si Sumi na inihahanda ang kanyang mga anak para sa paaralan. Ang panganay na si Juhong ay nag-aalala na ang malaking tao ay darating muli sa bahay. Hinala ni Sumi na si Mark ay isang taong kilala niya. Pagkaalis ng mga bata papuntang paaralan, naglabas siya ng mga lumang larawan at nakahanap ng isa kasama ang maliit na si Mark at ang kanyang ina. Sa labas, nakita na naman siya ng mga bata. Ang bunsong si Junhee ay natutuwa ngunit nagbanta si Juhong na tatawag siya ng pulis kung makikita niyang muli si Mark. Sa susunod na eksena, ipinakilala tayo sa numero 1 arm wrestling champion ng Korea na nagngangalang Combo. Inimbitahan siya ni Yoo sa club ng gabing iyon para subukan ang husay ni Mark. Ayaw niyang tumaya ng pera nang walang ingat hanggang sa bigyan siya ni Combo ng isang positibong pananaw na talagang mapagkakatiwalaan si Mark. Sa gabi, ang lahat ay nagtitipon sa club. Dapat labanan ni Mark ang 7-footer na tao sa unang laban. Siya ay nanalo ng may matinding pagsisikap na pinahanga maging ang sariling kampyon ng Korea. Nasa audience din si Sumi na nanonood kay Mark. Sa panahon ng break, sinubukan ni Yoo na hawakan siya ng hindi naaangkop na ipinahayag na pagmamay-ari niya siya dahil sa perang inutang niya sa kanya. Nakita ito ni Mark at hindi natutuwa tungkol dito. Kapag nagsimula na ang ikalawang laban, sinadya niyang manalo, na hindi sinusunod ang utos ni Yoo. Kapag sinubukan ni Yoo na igiit ang kanyang pagmamay-ari, itinutulak siya ni Mark sa tabi. Nawawala si Kim sa pagsisikap na pasayahin ang amo at si Mark ng sabay. Napagtanto niya na si Sumi ang dahilan kung bakit hindi sinunod ni Mark ang utos. Sa sobrang galit, pinuntahan niya ito para tanungin ang relasyon nila ni Mark. Kasabay nito, dumating si Yoo at sinimulang salakayin si Kim. Pumagitna si Mark na nagdulot ng away sa pagitan ng lahat ng mga tao ni Yoo at siya lamang mag-isa. Sa panahon ng laban, hiniling ni Sumi kay Yoo na pigilan ang kanyang mga tauhan, ngunit itinulak lamang siya sa sahig. Natigil ang kaguluhan ng arestuhin ng mga pulis sina Mark at Kim. Kailangan nila ng pagkakakilanlan ni Mark para siya ay palayain ngunit nawala ang kanyang bag at pasaporte sa nakaraang laban. Ang pulis at si Mark ay magkalaban sa isang laban at pinatunayan niya na siya ay talagang isang arm wrestler. Gayunpaman, tumanggi ang pulis na palayain siya ng walang tamang pagkakakilanlan. Sa sandaling iyon, pumunta si Sumi sa istasyon ng pulisya kasama ang kanyang mga anak. Nahanap niya ang kanyang pasaporte at may larawan niya at ng kanyang ina na nagpapatunay sa kanyang pagkakakilanlan. Napag-alaman na si Sumi ay stepsister ni Mark at namatay ang kanilang ina isang taon na ang nakararaan. Nasasaktan si Mark nang marinig ang balita at hindi niya alam kung paano ito tanggapin. Inaanyayahan ng pamilya sina Mark at Kim na manatili sa kanilang bahay ng ilang araw. Mahal siya ng mga bata dahil sa kanyang kakaibang personalidad. Ang maliit na si Junhee ay gustong makipaglaro kay Mark habang si Junhong ay nagsimulang makipag-usap sa kanya ng mas madalas. Sa labas ng kanilang bahay, isang grupo ng mga kabataan ang naninigarilyo, tumangging umalis kahit pinagalitan sila ni Sumi. Ngunit nang dumating si Mark sa kanilang harapan, humingi sila ng tawad at tumakbo palayo sa isang iglap. Kinabukasan, dumating ang mga tao ni Yoo upang mangolekta ng pera kay Sumi at pinagbantaan siya. Kasabay nito, aalis na si Mark dala ang kanyang mga gamit, ayaw niyang maging pabigat sa pamilya. Pinaalis niya ang mga loan shark bago umalis ngunit napagtanto niya na dapat siyang manatili sa kanyang pamilya upang protektahan sila. Sa mga susunod na araw, sobrang saya nilang magkasama. Pumupunta sila sa restaurant, kumakain ng sama-sama, naglalaro ng sama-sama, at namumuhay na parang isang masayang pamilya. Hanggang ngayon, mahirap para kay Sumi na humawak ng negosyo at 2 anak ng mag-isa. Ang kanyang bahay ay puno ng hindi organisadong damit mula sa kanyang negosyo. Isang araw, umuwi siya upang makitang malinis na ang lahat. Si Mark din ang nag-aalaga sa mga bata para makapag-focus siya sa trabaho. Samantala, nagkaproblema si Kim dahil sa pera.
Nang makita si Mark kasama ang mga bata, nakakuha siya ng ideya at tinawagan ng isang kaibigan sa isang broadcasting company. Gusto niyang idokumento ang buhay ni Mark para makuha ang simpatiya ng mga tao, kasama na rin ang pera. Si Mark ay may pag-aalinlangan ngunit pumayag na gawin ito. Sa sumunod na eksena, nakita namin si Mark at ang pamilya na lumalabas. Nadatna nila ang kampyon sa wrestling ng Korea, si Combo na nakikipagkumpetensya sa mga challenger para sa isang charity event. Hinamon siya ni Mark at nanalo sa laro, na ikinagulat ng lahat. Pagkalipas ng ilang linggo, ang kwento tungkol sa kanyang malupit na nakaraan, simula sa pagiging ulila, at pakikibaka sa pakikipag-arm wrestling ay ginawang isang dokumentaryo at ipinalabas sa telebisyon. Ang palabas ay nagiging isang madali na tagumpay at kumikita sila ng malaking halaga ng pera. Mas lalo pang naging malapit ang mga bata sa kanilang tiyuhin. Isang araw habang papunta sila sa paaralan, narinig nila ang isang babaeng masama ang bibig kay Mark. Bilang tugon, idineklara ni Junhee na ang kanyang tiyuhin ay isang kampyon at ipinangako sa kanya na siya ang mananalo sa pambansang kampyonato para sa kanya. Sa sumunod na eksena, ipinakilala sa atin ang ama ni Kim na matanda na ngunit napakasipag na maghanap buhay. Ang tanging dahilan kung bakit naninindigan si Kim na kumita ng mas maraming pera ay gusto niyang bigyan ang kanyang ama ng pinakamagandang buhay kung saan hindi na niya kailangang magtrabaho. Sa pag-uwi sa araw na iyon, tinawagan ni Junhong si Mark at ipinakita sa kanya ang mga email na isinusulat ng kanyang ina araw-araw. Nalaman ni Mark na ang pinakamalaking pagsisisi ng kanyang ina sa buhay ay ang pagbibigay sa kanya para sa pag-aampon. Sa buong buhay niya, sumulat siya ng ilang email sa isang address na hindi sa kanya. Sa mga email, inilarawan niya kung gaano kahirap ang buhay noong kasama niya si Mark. Hindi niya kayang pakainin siya at gusto niyang magkaroon siya ng mas magandang buhay. Kahit sa kanyang kamatayan, ang tanging nais niya ay makitang muli si Mark at humingi ng paumanhin. Nalaman din ni Mark na hindi niya stepsister si Sumi. Kinuha siya ng kanyang ina noong bata pa siya matapos pumanaw ang kanyang mga magulang. Nagulat si Mark sa balita na ikinagalit niya kay Sumi dahil hindi niya sinabi ang totoo. Sa sumunod na eksena, nagmaneho ang pamilya patungo sa libingan ng ina ni Mark. Habang nasa biyahe, pinagalitan niya si Sumi para sa kanyang mga kasinungalingan. Nagpa siya si Mark na bumalik sa Amerika, iniwan sila ng tuluyan. Sinisikap siyang pigilan ni Kim dahil hindi pa siya sumasali sa torneo at isang linggo na lang ay magsisimula na ang torneo. Gayunpaman, inakusahan siya ng isang bigo na si Mark na ginamit niya ang kanyang kaibigan para sa pera at umalis. Sa sumusunod na eksena, makikita natin ang kampyon ng Korea na si Combo na nagsasanay para sa kampyonato. Ang gangster na si Yu ay kumuha rin ng isang lalaki na nagngangalang Kane. Dati siyang malupit na arm wrestler, sikat sa pagbali sa bawat brasong kinakalaban niya. Ilang taon na ang nakalilipas, siya ay naaresto dahil sa paggamit ng gamot para maging malakas sa mga laro. Nagsasanay din siya hanggang sa kanyang makakaya, handang bumalik sa laro. Pagkatapos, sa wakas ay dumating ang araw ng paligsahan. Mag-isa lang ang mga bata sa bahay nang mapansin nilang nakalimutan nilang ibalik ang medalya kay Mark. Gamit ang dahilan na ito, sumakay sila ng bus at pumunta sa arena para panoorin siyang nakikipag-wrestling. Ilang sandali pa ay nakatanggap si Sumi ng tawag mula sa kanyang kaibigan sa arena at kailangan niya na pumunta para kunin ang kanyang mga anak. Magsisimula ang kompetisyon at sina Kane, Mark, at Combo ay pinanatili sa tatlong magkakaibang grupo. Pinapanalo nila ang mga laban ng kani-kanilang grupo at nakapasok sa semifinals. Isang walang awa na Kane ang nanakit sa marami sa kanyang mga kalaban at napunta sa final. Ang milyonaryo na mamumuhunan na si Cheng at ang kanyang mga tao ay itinaya ang lahat ng kanilang pera kay Kane. Nang makita kung gaano kahusay si Mark, natakot silang mawala ang lahat ng pera. Kaya naman, inutusan ni Cheng si Yon na gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang matiyak na mananalo ang kanilang manlalaro. Si Yon naman ay nag-alok kay Kim ng $200,000 para kumbensihin niya si Mark na matalo sa semifinals laban kay Combo. Tinanggap ni Kim ang pera at pumunta upang sabihin sa kanyang kaibigan ngunit tumanggi si Mark na tanggapin ang deal. Ang pera ay magbabayad sa lahat ng kanilang mga utang at matupad ang kanilang mga hiling sa buhay, gayunpaman, hindi katumbas ng halaga ang pangakong binitawan ni Mark kay Junhee. Kaya naman, nakipaglaban siya kay Combo sa isang matinding laban at nanalo sa huli. Sa panahon ng pahinga sa pagitan ng mga laban, nahuli ni Yu si Kim at nagpatuloy upang bugbugin siya.
Gayunpaman, ang mga gangster ay pinigilan ni Mark. Pinabagsak niya ang mga gangster sa sahig at iniligtas ang kanyang kaibigan. Nakalimutan ni Kim ang tungkol sa pera at hiniling sa kanya na manalo sa anumang halaga. Magsisimula na ang panghuling laban at nagpipigil hininga ang lahat para panoorin ito. Gumagawa ng masama si Kane at sadyang pinapadulas ang kanilang mga kamay. Hinihila din niya ang hinlalaki ni Mark ng napakalakas na ginagawang masaktan si Mark na nagpahina sa kanya. Tila mananalo na si Kane sa laban. Ngunit sa sandaling iyon, mula sa gilid ng kanyang mga mata, nakita ni Mark ang mga bata na umaasa sa kanya. Sa panibagong interes na patunayan ang kanyang halaga sa kanila, sabay na tinulak ni Mark ang kamay ni Kane at natalo siya. Sa huling eksena, sinabi ni Mark sa kanyang ina na mahal niya ito sa telebisyon. Hindi niya maiwasang mapaiyak sa sobrang paghihirap nito. Natapos ang pelikula habang ipinagdiwang ng lahat ang panalo.